naman si Catherine Garcia. Hatid ang pinakahuling balita sa oras na ito. Para sa ulo ng nagbabagang balita. Dalawang lalaki nagtangkang baguhin ang takbo ng lipunan sa gitna ng pag-aabuso at hindi pantay na karapatan. Ito ang kwento ni Felipe at Delfin, ang puso ng nobilang Banaag at Sikat. Una sa balita, si Felipe, anak ng isang mayamang presidente ng bayan, ay sumiklab ang galit nang masaksihan ang kalupitan ng kanyang ama sa mga kasama at utusan. Isang desisyong ikinagulat ng marami. Tinalikdan niya ang kanyang kayamanan at namuhay bilang isang manggagawa sa isang palimbagan. Dito nagsimula ang pagbubog sa kanya bilang isang anarkista na naniniwala sa marahas at mabilis na pagbabago. Samantala, ang kaniyang kaibigan na si Delfin, isang ulirang maralita ay nag-aral ng abulasya, ay naging manunulat at tagapagtanggol ng mga inaaping sektor. Isa siyang sosyalistang naniniwala sa dahan-dahan at mapayapang pagbabago. Sa Maynila, naninirahan si Felipe sa bahay ni Don Ramon, isang mayamang negosyanteng mapang-api sa mahihirap. Dito naman umusbong ang pag-iibigan ni Delfin at Lenny, anak ni Don Ramon. Tumutol ang matanda nang malaman ang kahirapan at paniniwala ni Delfin. Ngunit nanaig ang pag-ibig. Nagkaanak sina Delfin at Minnie. Subalit, kabalik nito ang mariin na pagtatakil ni Don Ramon, na kalaunan ay umalis ng bansa, dala ang kahihiyan sa lipunan. Ipinagkait pa niya ang mana para kay Minnie. Nagpapatuloy ang di makatarungang pamana ng kapangyarihan at yaman. Isang umaga, sinalubong ng komunidad ang balitang ikinabigla ng lahat. Napatay si Don Ramon ang sariling utusan sa New York dahil umano'y sa matagal na pang-aapi nito. Ipinauwi ang bangkay ng may labis na karangyaan, isang tagpong nagpapakita ng malalim na agwat sa mayayaman at mahihirap. Dito, muling nagtagpo sina Felipe at Delfin habang pinagmamasdan ang marangyang libing ng taong minsang naging mukha ng pag-aabuso. Sa ilalim ng papalubog na araw sa libingan, nag-usap ang dalawang magkaibigan. Pinagnilayan nila ang ugat ng kahirapan, ang lakas ng mga mayayaman at ang pagpapatuloy ng bulag na pananampalataya at pamahiin. Nagbanggaan man ang kanilang ideolohiya, nagkakaisa silang hindi ititigil ang laban para sa masa. At sa pagtatapos ng araw, isang linya ang lumutang na parabang pamagat ng isang bagong kabanata. Tayo na, iwan natin palipasin ang dilim ng gabi. Isang panawagan para sa pag-asa, para sa patuloy na pakikibaka. Ito ang Banaag at Sikat, isang ulat ng pag-ibig, pagtatakwil, pakikibaka at pag-asa sa liwanag ng bagong umaga. Muli, ako si Shane Camuto At ako naman si Catherine Garcia. nag-uulat